Sa mundo ng true crime, may mga kaso na hindi natin malilimutan. Ngunit may ilan na nananatiling misteryo kahit ilang dekada na ang lumipas. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang dalawang pinakakilalang unsolved crimes, ang Zodiac Killer at ang Black Dahlia. Sino sila? Ano ang nangyari? At may sagot na nga ba? Enero 15, 1947. Isang tahimik na umaga sa Los Angeles. Pero isang kakilakilabot na tagpo ang natuklasan. Isang babae ang nadiskubring walang buhay at sa isang paraan na hindi pa kailanman nakita sa kasaysayan. Si Elizabeth Short, isang 22 anyos na dalagang nangangarap maging artista, ay makikilala sa ibang pangalan, The Black Dahlia. Natagpuan ang kanyang katawan sa isang bakanteng lote. Nahiwalay sa dalawa ang kanyang katawan at walang dugong natagpuan sa paligid. Ibig sabihin, pinatay siya sa ibang lugar. Ngunit ang pinaka nakakagimbal, may malalim na hiwa sa kanyang muka na para bang pinilit siyang ngumiti sa kanyang huling sandali. Nagsagawa ng masusing investigasyon ang LAPD. Mahigit 150 katao ang inimbestigahan, ngunit walang nahuli. Ilang araw matapos matagpuan ang kanyang katawan, isang sulat ang ipinadala ng di umano'y pumatay sa kanya. Kasama sa liham ang ilang personal niyang gamit na tila patunay na ang sumulat nito ang tunay na pumatay sa kanya. Naglipa na ang mga teorya. Ang ilan naniniwalang isang dating kasintahan ang may kagagawan. Ang iba naman, isang doktor, dahil sa malinis at eksaktong paghiwa sa kanyang katawan. May iba rin na nagsasabing may kinalaman ang madilim na mundo ng Hollywood sa kanyang pagkamatay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ebidensya at testimonya, unti-unting lumamig ang kaso. Hanggang ngayon, hindi pa rin natutukoy ang tunay na pumatay sa Black Dahlia. Mahigit 70 taon na ang lumipas, pero nananatili pa rin itong isa sa pinakakakilakilabot na unsolved crimes sa kasaysayan. Sino ang tunay na pumatay kay Elizabeth Short at bakit? Isang misteryosong mamamatay tao, mga sulat na may nakatagong mensahe, at isang krimen na nananatiling hindi nalulutas sa loob ng mahigit 50 years. Siya ay nagpakilala bilang ang Zodiac Killer. Ngunit sino siya? At bakit hindi siya kailanman nahuli? Samahan niyo ako sa pagsasaliksik ng isa sa pinakakilalang kaso ng serial killing sa kasaysayan. Nagsimula ang mga pag-atake noong December 20, 1968. Ang magkasintahang sina Betty Lou Jensen at David Faraday ay natagpuang patay sa isang liblib na kalsada sa Vallejo, California. 6 na buwan ang lumipas, isa pang magkasintahan ang inatake. Si Darlene Ferrin ay pinatay, ngunit si Michael Maggio ay nakaligtas at naibigay ang isa sa iilang deskripsyon ng Zodiac Killer. Ngunit hindi lang ang mga pagpatay ang nagpatanyag sa kanya. Noong Agosto 1, 1969, 3 pangunahing pahayagan ang nakatanggap ng liham mula sa isang taong nagpapakilalang Zodiac. Kasama rito ang isang cipher, isang code na tila may nakatagong mensahe. Isa sa mga cipher na ito ang na-decode at ang laman ay nakakakilabot. Gusto kong pumatay ng tao dahil ito ay napakasaya. Sa loob ng maraming taon, walang nakakaalam kung sino talaga siya. Maraming suspect ang lumutang, ngunit walang konkretong ebidensya ang nagdikit sa kanila sa krimen. Isa sa mga pinakakilalang suspect ay si Arthur Leigh Allen,
Isang guro na may koneksyon sa ilan sa mga ebidensya. Ngunit sa kabila ng mga hinala, walang matibay na ebidensya na nagdikit sa kanya sa kaso. Sa kabila ng modernong teknolohiya, nananatiling isang misteryo ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Kahit na may DNA samples at advanced forensic techniques, walang malinaw na sagot kung sino talaga ang Zodiac Killer. Noong 2021, isang grupo ng mga independent investigators ang naglabas ng bagong teorya kung sino siya, ngunit hindi ito kinumpirma ng mga awtoridad. Hanggang ngayon, ang Zodiac Killer ay nananatiling isang hindi malutas na misteryo. Ang kanyang mga liham, ang kanyang mga cipher, at ang kanyang hindi may paliwanag na pagkawala ay patuloy na bumabagabag sa mga naghahanap ng kasagutan. Isa ba siyang ordinaryong taong nagpatuloy sa kanyang buhay? O isang multong tuluyang naglaho sa dilim? Ano sa tingin mo? Natigil ba siya? O nagpatuloy sa ibang paraan? Ibahagi ang iyong opinyon sa comments.